Nasa linya natin ang telepono ngayon si Senior Superintendent Welvin Mayor. Siya po ang hepe ng Valenzuela Police. Magandang umaga po, hepe. Si Mike Enriquez po ito. Hello, hepe. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa iyo at sa mga nakikinig niyan yung palatuntunan. Magandang umaga po. Opo. Kaya po kami napatawag. Gusto lang namin pong ibalita sa mga nakikinig at nanonood sa GMA News TV kung ano na po pinakahuling balita tungkol dito sa nagtatrabaho po sa Nuestra Señora de Guia Academy sa Barangay Balangkas na biktimang si Nerissa de Guia. Yung sinaksak po ng 36 na beses at hinihinalang ginasa tapos natagpuang patay dun sa bahay nila nung linggo, hepe? Sa ngayon po, Mike, kasalukuyan po namin inimbestigahan po ang kaso. At base nga po doon sa mga lumalabas na balita, siguro pagkakataon ko na rin linawin sa mga kababayan natin na ang biktima po ay hindi po siya teacher. At wala pa rin SOCO report na kung siya nga po ay ginahasa. Opo, hinihintay pa po natin ang resulta, official result. Hindi pa sigurado kung ginahasa? Opo. Wala pa pong official report po ang ating SOCO. Opo. Tungkol po dun sa mga bagay na yon. At kasalukuyan po nating iniimbestigahan ito, Mike. Opo, isa po sa impormasyon na natanggap namin, sekretarya daw siya doon sa Nuestra Señora de Guia Academy. Tama ba po yun, Epe? Tama po yun, Mike. Opo. Sa inyong pagkakatanda dyan sa Valenzuela, may tuturing ba natin isa na ito sa mga pinakakarumal-dumal na krimen naganap dyan sa Valenzuela, Epe? So far, nung ako yung nakaupo po dito, simula po akong upo bilang hepe, yan nga pong unang kaso na experience ko na ang isang biktima nga po ay nasaksak po ng ganun po kadami. Oo, kumpirmado ba ito? 36 na beses daw ang saksak? Yan po ang initial report po ng ating autopsy report. Okay, sa pangunang investigasyon pa lang ito, hepe, alam namin na nung linggo lang ito nangyari, linggo lang ng umaga yata natagpuan yung bangkay o yung katawan ng biktima na patay na nga at puno ng saksak. May motibo o posibleng mga motibo na ba kayo nakikita kung bakit ginawan siya ng ganitong karumal-dumal na krimen, hepe? Sa ngayon, Mike, medyo malabo pa yung ating mga spekulasyon lahat, Mike, ang lumalabas. So, siguro mas maganda kung pag nakakuha na tayo na talagang konkretong ebidensya, siguro dyan tayo makapagsabi kung ano po ang conclusion doon po. Meron na bang tinatawag na mga lead ngayon, na mga investigador ninyo dyan sa Valenzuela, hepe? So, for Mike, ang ating unang jury is, yun na nga, yung walang forced entry. So, ang posibilidad nga po is makakilala ng biktima yung assailant. Pangalawa, posible din sigurong merong susi po yung suspect. Walang forced entry, ha? Opo. O sige po, hepe, at ika nga nila from time to time, tatawag po kami sa inyo para maibalita namin ang pag-usad nitong kasong ito. Kawawa, tsaka 43 anyos pa lang, O sige po, hepe, salamat po. Pumayag kayong sagutin ang mga tanong namin ngayong umaga. Hanggang sa susunod, magandang umaga po sa inyo dyan sa Valenzuela. Magandang umaga rin po sa inyo, Mike, at sa mga nakikinig na inyong palatuntunan. Salamat po. Okay, magandang umaga po. Si Senior Superintendent Welvin Mayor, ang hepe ng Valenzuela City PNP.